Check. Hey. Check. Praise the Lord. Magandang gabi po sa inyong lahat, dear brothers and sisters in the Lord. I am Pastor Willen Gagis, and I welcome you all to the Foursquare Church, San Juan City. Tayo ngayon po ay nasa Wednesday prayer meeting natin, and this is our commitment and agreement as a church. And as we meet together, as we gather together,
sa ating pong prayer meeting. Let's trust the Lord that He is going to move in our midst. The Lord is with us. Kasama po natin siya at siya po ay sumasa atin. Sabi nga po natin, there's one Lord, there is one body, there is God, and He is over all. Amen? Amen. Kasama po natin siya at siya po ay sumasa atin. At kasama po natin siya sa ating prayer meeting sa gabing ito. In fact, sabi nga po natin, our fellowship is with the Father, Son, and Holy Spirit. So, sabi rin po na merong 2 o 3 na nagkakatipon po sa pangalan ng Panginoong Jesus ay naroon po siya sa kanilang kalagitnaan. So, ngayong gabi po, tayo po ay alam po natin na may kabuluhan yung ating gagawin, no? Hindi po in vain yung ating pong pagpapagal sa gabing ito. Hindi po in vain yung ating prayers, yung ating pag-worship sa Lord, Amen. yung pagpupuri natin, Yes. knowing na kasama po natin ang Panginoon. And He is with us listening. No, He is participating with us. Hindi lamang siya nakikinig sa atin, no, at hindi lang siya nakatingin sa atin, but ang Lord, He is fellowshipping with us. He is engaging with us. Hallelujah, sa gabi pong ito. So whether you are here in the church, yung mga kasama po nating mga manggagawa, or you are at home, or kayo po ay nasa biyahe, no? Thank you for joining us at yung pong ating pakikiisa at pakikisama po sa ating prayer meeting ay napakalaki pong bagay. Amen? Hindi lamang po sa atin personally, but para po sa atin bilang isang church. Alam po natin there is anointing when we corporately come together before the Lord. Amen? As we worship and praise Him. Hallelujah. Kaya po, sa gabing ito, patuloy po nating purihin ang Panginoon. Alam po natin na ang sinimulan ng Diyos na mabubuting bagay para sa buhay natin ay tatapusin po niya. Amen? We trust the Lord that what the Lord has begun, the good things that He has begun in our lives, alam po natin na yan po ay kukompletuhin ng Panginoon. So sabihin po natin, keep running kapatid, no? Kaya kahit po dyan sa comment section natin, let's encourage one another to be faithful in the Lord. Amen? At tayo po ay patuloy na maglingkod sa Panginoon ng may katapatan. Amen? Forgetting what lies behind, setting our hearts on the prize, always keeping our eyes on our Lord Jesus, running the race to win, all the way to the end, breaking down every us, and we'll be faithful to our calling, for you are able to keep us from falling. In your promise we
empowering us Thank you, Lord, to be for being with faithful. us, oh God, Hallelujah. to be It is faithful. by your grace Thank you, alone, Lord, Lord for Jesus, giving us the that we'll power be and the able to be courage to go faithful, Lord, on. to you. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Oh, because Lord, of we your receive grace, your Lord. grace. We receive your Hallelujah, grace, Lord because of your Jesus. grace, oh God. Hallelujah. And Thank this is you, our Lord. prayer, Lord. This is our prayer, Lord Jesus. That we will be faithful, Lord. Kung papaanong kayo po ay tapat na tumawag sa amin, ganun din, Panginoon, ay maging tapat po kami. Maging tapat po kami, Panginoon, na tapusin ang mga gawain kung saan mo kami tinawag, Panginoon. We'll be faithful to our calling, for you are able to keep us from falling. In your promise we will trust. You'll be faithful to finish the work you began in us. You'll be faithful to finish the work you began in us. Yes, Lord. Thank you, Lord, for your faithfulness. You'll be faithful, Lord. We will also be faithful by your grace alone. We'll be faithful, Lord, by your grace alone. Praise your name, Jesus. Hallelujah. Blessed be your name, God. Thank you, Lord, for your grace, oh God. Thank you, Lord, for the power and ministry of the Holy Spirit in our lives, Lord. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me
kingdoms, above all kings, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. above all kingdoms, Above all kingdoms, oh, above all thrones, above all wonders and all, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what your word He's crucified. crucified, laid behind the stone, lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, crucified, laid behind the stone. You lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Sing it again. Oh, you were crucified, laid behind the stone. You lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Lord, I give you my heart. Sing it out. And Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live
Let's continue to worship the Lord. Everything is yours. Let's continue to bless Him, church. Hallelujah. Everything is under your hand. Everything is under your control, oh Lord. We trust in you, oh God. Give you my heart. I give you my soul. I give you everything, everything, everything. I give you my heart. I give you my soul. I give you my heart. I give you, I give you my soul. I give it all to Jesus. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Oh, Lord, have your way in me. Yes, Lord. We bless your name, Jesus. Sa iyo lamang po ang puso namin, Panginoon. Kasama po ng aming mga awit, hindi lang po ang aming mga bibig, hindi lang po ang aming mga tinig, Panginoon. Hindi lang po kami nagpupuri at nag-worship sa iyo, Lord, with our mouth, O God. Panginoon, we worship you, that our hearts are close to you, Lord, that our spirits are aligned with you. We worship you, Lord, with our hearts, with our soul, O Lord, with our mind, O God. Not just with words, Lord, but those words are from our hearts, O God. We bless your name, for you are worthy, Lord, of all praise. You are worthy of all honor and glory. Hallelujah. You are mighty God. Hallelujah. Continue, Lord, to speak to us, Lord, tonight. And even as we pray, Lord, together as a church, let your Spirit, O God, minister through us. Hallelujah. Gamitin mo po, Panginoon, ang aming mga bibig, Panginoon. Kayo po ang manguna sa amin, Panginoon. Ano man yung mga bagay na nais mo po, Panginoon, na ipag-pray namin, Lord. Help us with our weakness, O Lord. Teach us how to pray, Lord, according to your will. We give you glory and praise and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Sa inyo po nakakapasok pa lamang or kaka-join pa lamang po sa ating prayer meeting, I welcome you all in the precious name of the Lord, in the mighty name of Jesus. Welcome po sa the Foursquare Church, San Juan City. So ito po yung unang Wednesday natin for the month of March. Napakabilis po ng panahon. Imagine nyo po, kaka-anniversary lang po natin, kaka-New Year lang po. Ngayon po ay March na po.
So, we thank the Lord sa ginagawa po ng Panginoon sa ating church. And from True Love Unites, tayo po ay may bagong tema para sa month of March, and that is, I am part of the whole. Amen? Tayo po ay fraction. Kumbaga ginagamit po yung term na yan to mean fraction. No, tayo po ay bahagi ng isang buo, ng isang body, no? Isang family or isang nation, or tayo po ay bahagi po ng isang grupo. At pinag-uusapan po natin, I've explained the rationale of our theme last Sunday, na dahil tayo po ay member ng body ni Lord Jesus Christ, tayo po ay member ng ating family, and we are part of a nation. Sa harapan po ng Panginoon, bagamat tayo po ay dinideal ni Lord individually, amen? Tayo po ay individual, we are unique before the eyes of the Lord, pero may mga pagkakataon din po, no, na tinitingnan tayo ng Panginoon na tayo po ay parte ng isang grupo. Dapat ma-realize din po natin na tayo po ay bahagi ng isang grupo, bagamat tayo po ay nag-iisa, no? We are individually parts and members, pero tayo po ay bahagi ng isang grupo, ng isang church, ng isang local church, and part po tayo ng universal body of the Lord Jesus Christ. And that means may mga bagay po na kasama po tayo, affected po tayo, no? Dahil tayo po ay bahagi ng isang katawan. Ang sabi po ng ating verse, no, ng ating theme verse sa 1 Corinthians chapter 12. When one suffers, the rest suffers. No, kapag tayo po ay may isa pong parte ng bahagi ng katawan na nakakaramdam po ng pain o nagsasuffer, yung ibang bahagi din po ng katawan ay nagsasuffer din po. Kaya naman din, kapag meron pong nagre-rejoice, merong part ng body na being honored, sabi po doon, tayo din po ay nagre-rejoice. We celebrate with that brother or sister. And sabi nga po natin, hindi lang ito basta empathy, no? Hindi lang po ito basta nakikisaya tayo o kaya naman ay nakikiramay po tayo sa suffering ng iba. Yung sinasabi rin po sa Romans ni Apostle Paul, no, na kung ang isa po ay nalulumbay, kino-comfort po natin, o tayo din po ay nagmo-mourn with that person, with that brother or sister, and one is happy, we also rejoice. So hindi lang po ito usapin ng pakikiramay, or sabihin po natin na empathizing with our brothers and sisters, but meron pong principle na because we are part of a whole, anuman pong mga decisions or actions na ginagawa natin could affect the body, could affect our family, could affect our department, could affect yung pong katawan ng Panginoon sa buong iglesia, no? Sa buong bansa natin. O tayo bilang Pilipino, dahil part po tayo ng ating nation, no? Bagamat tinitingnan tayo individually ng Panginoon, pero sa harapan din niya, tayo ay isang bansa. We are a Filipino people, Filipino nation. No? Kaya nga po, ang isang konsepto na ito ay pagdating po sa pagbalik ng Panginoong Hesukristo, He is going to judge the nations. No? Hindi lang pala individually tayo i-judge ng Panginoon, but the Lord is going to judge the nations. No? Specifically kung paano po nila tinreat ang kanyang bayang Israel. No? Kaya sabi niya, anuman ang ginawa nyo to the least of my brethren, you have done it to me. Sabi ng Panginoon. So, hihiwalay po niya yung mga sheep nation,
Ito po yung mga nation na itinaas po ang Panginoon as Lord. No? Ito po yung ship nation na ito. Ito po yung sila po yung sumama para alagaan po. Nag-side sila sa nation of Israel. No? Sa nation of God. At yung mga goat nation naman po, sila naman po yung mga umapi sa nation of God. At sila po yung mga hindi naniwala sa Panginoon. They have rejected Jesus as Lord of their nation. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Psalm, at yung po yung nasa pera din po natin, blessed is the nation whose God is the Lord. No? Nais ng Panginoon na hindi lamang individual ang kumilala sa Kanya bilang Panginoon, kundi pati yung mga bansa, buong bansa. At hindi lang individually din, sinasabi natin ng mga nakaraang preaching natin, True Love Unites the Family, na hindi lang desire ng Panginoon na tayo individually ay masave. Sabi po sa Acts 16:31, believe in the Lord Jesus Christ, you and your household will be saved. So, tinitingnan po natin na dinidesire ng Panginoon na hindi lamang tayong masave, kundi ang buong pamilya natin. So, meron tayong makikita po na God deals with us individually, yet meron din pong mga pagkakataon that God deals with His people, no, as a nation, as a group, as a family. No? Kita po natin yan sa Bible. May mga doctrines po tayo dyan sa Bible na ganyan po. May mga accounts po tayo sa Bible na ganun po ang ginagawa ng Panginoon. So nakita po natin last Sunday na with just one man, si Adam po, no? Yung naging failure po niya, yung kanyang naging disobedience sa Panginoon, no? Ito po ay naipasa, naapektuhan po niya. Yung consequence ng ginawa niya ay nakaapekto po sa entire humanity. Yung curses po na nangyari sa ground, no, yung nangyari po sa mga women, no? Na sila po ay may kahirapan po yung kanilang panganganak, ay kasama po yun sa naging curse, no? Yung kasama po sa naging curse or yung disobedience ni Adam ay yung magtatrabaho na po ang mga tao. They're going to till the ground. They're going to labor for their food. They're going to sweat for their food. So, kasama po yun sa mga naging consequences. And all this chaos, yung sin, yung death, yung mga calamity po na nakikita po natin sa buong mundo, consequence po yan. Lahat po yan ay matitrace natin as a consequence doon sa naging failure ni Adam. Huh? Yung curse na nangyari po sa sanlibutan, bakit itong mundo ay hindi na perfect? Huh? Bakit po may mga sakit na? Bakit may kamatayan? No, sickness, sabi po natin, is death at work sa katawan ng mga tao. So bakit may kamatayan, bakit may pagtanda, bakit may mga sufferings, lahat po ito ay consequence ng failure ni Adam. So imagine nyo yun, isang tao ho, dahil sa kanyang kasalanan, yung consequence ng ginawa po niya has affected all humanity. Lahat ng sangkatauhan. E di sana pala, no, kung hindi nag-fail si Adam, talagang pati yung mga kababaihan, hindi sila nahirapang manganak. Everything is provided, parang Garden of Eden pa rin ang buhay natin. When where God is providing everything we need, no? Yung perfect pa rin yung ating world. Kasi ganun ay ideally ginawa ng Panginoon ang sanlibutan ito. But God has other plans. Kasama na po yung sa plano ng Panginoon, yung redemption ng Panginoon. It is in His wisdom na mangyari po ang lahat ng yon. Dahil nasa isip din po ng Panginoon, nasa plano niya, na si Jesus Christ po ang maging Savior natin. No? So, nakita po natin na kung si Adam nga po ay yung decision niya na yon, yung failure niya na yun, nakaapekto po
sa sangkatauhan, sa kanyang pamilya. We are still considered a family of Adam. No? Mga descendants tayo ni Adam. So, ganun din po, ang Panginoon ay naglagay ng mga pinuno, naglagay po siya ng mga leaders. No? Meron pong, kung makikita po natin, may hierarchy, no? Na ginawa ang Panginoon. Let's say, for example, in the institution of marriage, the woman and the man, sila po ay magiging one. One flesh. Kapag ang babae at lalaki po ay ikinasal, they will become one flesh. Magiging isa po sila. No? Kaya masasabi po ng husband na he is part of a whole. Parte ako ng isang buo. Magkalahati sila, one half. Yung wife and husband are one half, one half. They belong to a whole, no? Na isang buo. So any decision na gagawin po ng husband or ng wife can affect their marriage. At kapag sila po ay nagkaanak na, naging family na po sila, no? Kung ano po yung mga gagawing decision ng mother, ng father, could affect the family, even the children. At ganun din po yung mga children. Kapag meron po silang ginawa, hindi lamang po sila personally yung maapektuhan ng kanilang ginawa, but it could affect the entire family. So kung makita po natin, ang Biblia po ay punong-puno ng mga kwento throughout history kung papaano po tayo binigyan ng mga example ng mga tao na kung ano yung mga ginawa nila ay nakaapekto po sa kanilang bansa, sa kanilang pamilya, sa kanilang marriage, sa kanilang mga anak. And for the next Sundays, no? 3 Sunday pa kasi yung pinaka-panghuli nating Sunday ay meron po tayong exchange speaker. Meron po tayong exchange minister sa ating Scarlet Division. So ako po ay magpipreach sa ibang church and then another pastor will be preaching here. I-announce ko na rin po si Pastor Nene Rosalinda Bargos from Living Witness Foursquare Church. At ako naman po ay mag-preach sa isang church natin sa Mandaluyong, yung church nila Pastor Jovil. Ngayon po ay pinapastor ni Pastor June Lapay. So that's the 5th Sunday. So for the next Sundays po ay pag-uusapan po natin yung mga example like sila David, sila Noah, no? Even yung mga kings, no? Na ginamit ng Panginoon, may mga wicked, may mga good examples, may mga bad examples. At yung mga examples na yon, tingnan natin yung paano sila naging blessing because they did the right decision, they obeyed God, they followed God. Pero meron din po na mga lingkod ng Panginoon na hindi po namuhay ng tapat sa Panginoon. And because of that, yung kanilang naging buhay, naging decision, ay nakaapekto rin po sa kanilang bansa, sa kanilang pamilya, no? Sa kanilang mga anak. Let me give you an example. Sa kwento po ng mga Israelita, nung sila po ay lumabas ng Egypt, they were led by Moses. So, ang tingin sa kanila ng Panginoon, hindi lang individual, pero sila din po ay tinitingnan ng Panginoon as a tribe. Hinati-hati po sila, di po ba? Sa mga tribes, meron pong 13 tribes nung time na yon. Kasi si Joseph, hindi po siya nasama, wala namang tribe of Joseph, pero yung dalawang anak ni Joseph na si Ephraim at si Manasseh ay naisama po doon sa supposed na 12 tribes. Kaya actually 13 tribes, no, mayroon during the time. So, nakita po natin na sila po ay isang bansa
God is forming them as a nation, paglabas nila sa Egypt, and also they are divided into families, into tribes. And within the tribes, meron pa pong mga pamilya-pamilya yan. Okay? Kaya nga pagdating po doon sa temple, may mga naka-assign po na families, di po ba? Naka-assign po na sa praise and worship, may naka-assign po sa mga sa paglilinis ng tabernacle, sa pag-maintain ng tabernacle. So, iba-iba po. Tapos meron ding family na naka-assign as Levites, the house of Levi. No? So, nakita po natin yon. And then nakita natin nung sila po ay lumulusob na, nung natalo po nila yung Jericho, miraculously, imagine nyo po, fortified yung city na yon. Fortified yung city ng Jericho, pero by just obeying the Lord, marching over the city once, no? Tapos yung pinaka pang 7 araw ay 7 beses din po silang nag-march over the city and they shouted, at nakita po natin ang nag-crumble down yung walls of Jericho, and they were able to penetrate the city and conquer that city. Pero yung sumunod po na bansa na napakaliit, si Ai, no? Si Ai, na ang konti po ng population nito, pero alam niyo po kung anong nangyari? Natalo po sila, ang dami pong namatay sa mga kawal po nila. And super devastated po sila nung araw na yon because ang dami pong nalagas sa kanilang hanay. Imagine niyo po yung pagkatapos po ng matinding victory, natalo po sila dun sa maliit na bansa. Alam niyo po kung bakit? Ito po, chapter 7 po ng Joshua. So, pinakita po dito na natalo po sila doon sa Ai. And then here's the explanation bakit sila natalo. So, ito muna. Balik muna tayo ng konti doon sa Joshua chapter 7. Verse 7, yung prayer ni Joshua, kasi super devastated siya. Verse 6, then Joshua tore his clothes and fell to the earth on his face before the ark of the Lord until evening, he and the elders of Israel, and they put dust on their heads. And Joshua said, alas, Lord God, why have you brought this people over the Jordan at all to deliver us into the hands of the Amorites to destroy us? Oh, that we had been content and dwelt on the other side of the Jordan. Kontento na pala sila dun sa kabila Okay na sila Pero bakit inutusan pa sila ng Panginoon na tumawid ng Jordan, di ba? Tapos di ba nahati nga uli yung tubig ng tumigil yung tubig ng Jordan kaya nakatawid sila. Tapos nanalo sila sa Jericho kaya kampante sila. Talagang yung tiwala nila sa Lord na ang Diyos ay sinasamahan sila ay talagang napakataas po ng kanilang faith. Kaya nagtataka po sila bakit sila natalo doon sa maliit na bansa. Sabi niya, O Lord, what shall I say then? When Israel turns its back before its enemies, from the Canaanites and all the inhabitants of the land will hear it and surround us and cut off our name from the earth, then what will you do for your great name? So sabi ng Panginoon, pag nabalitaan ito ng other countries, other nations, no? Nako, magtutulong-tulong na sila, lulusubin na nila kami. At mamamatay na kami dito. Ito ang sagot ng Panginoon. So the Lord said to Joshua, get up. Why do you lie thus on your face? Israel has sinned. Listen to this, mga kapatid. Una, sinabi ng Panginoon dito, Israel has sinned. He's talking about the whole nation sinned against him.
Nakuha po natin yon? Ha? Israel has sinned, and they have also transgressed my covenant which I commanded them, for they have even taken some of the accursed things and have both stolen and deceived, and they have also put it among their own stuff. Therefore, the children of Israel could not stand before their enemies, but turned their backs before their enemies, because they have become doomed to destruction. Neither will I be with you anymore. Oh my. Sabi ng Panginoon, I won't be with you anymore unless you destroy the accursed from among you. Get up, sanctify the people, and say, sanctify yourselves for tomorrow, because thus says the Lord God of Israel, there is an accursed thing in your midst, O Israel. You cannot stand before your enemies until you have you take away the cursed thing from among you. In the morning, therefore, you shall be brought according to your tribes, and it shall be that the tribe which the Lord takes shall come according to families. The families which the Lord takes shall come by household, and the household which the Lord takes shall come man by man. So nakita niyo po yung principle. Una, sinabi ng Panginoon, Israel sinned against me. They, yung mga tao. Sa harapan ng Panginoon, buong Israel ang nagkasala. Sila ay sumuway sa Panginoon at sa kanyang covenant at doon sa commandment ng Panginoon. Oh. Tapos, ang sabi ng Panginoon, sige, humarap kayo sa akin bukas, ipatawag mo ang buong bansa, tribe by tribe. Tapos, anong sabi po doon? Families, and then household, and then man by man. Kita nyo? As a nation, tapos per tribe, tapos ang sabi po doon for household, tapos sabi po doon, families, and then household, and then man by man. To cut the story short, ang nangyari po dito, ang utos ng Panginoon, doon sa Jericho, wala kayong kukunin anuman. Okay? Wala kayong kukunin doon. Ano sabi ng Panginoon? Lilipulin nyo lahat. Wala kayong kukunin. Any precious thing doon, yung mga silver and gold, yung mga gems, wala kayong kukunin. Pero ang nangyari po, may isang tao na kumuha, na-tempo siya na kunin po yung mga precious things doon, mga alahas po doon. Ha? Kinuha po niya. At itinago po niya, dinala po niya sa kanilang camp, at binaon po niya doon sa kanyang tent. Okay? At alam niyo kung sino yan? Yan po ay si Achan, no? Si Achan. So tingnan natin dito. Kasi nagpalabunutan po at lumabas po, no? Lumabas po yung yung tribe. Tapos sa tribe, nagpalabunutan na naman, ang nakuha na naman ay yung family, tapos yung household ni Achan yung lumabas. Okay? Ngayon, basahin natin sa verse 19. Now Joshua said to Achan, my son, I beg you, give glory to the Lord God of Israel and make confession to him. And tell me now what you have done. Do not hide it from me. And Achan answered, kasi grabe yung no? Ang Lord hindi mo mapagtataguan eh. Yung mapagtataguan si Lord. Maaring makapagtago po tayo sa tao, makapagsinungaling tayo sa tao, pero ang Diyos po, hindi ho natin mapaglalalangan.
Di ho po natin mapagtataguan ng Diyos. Kaya ho, lumabas talaga yung pamilya nila na nasa pamilya po nila. So si Akan na nga po, eto na. Akan answered Joshua and said, Behold, I have sinned against the Lord God of Israel, and this is what I have done. When I saw among the spoils a beautiful Babylonian garment, wow, may damit, 200 shekels of silver, and a wedge of gold, weighing 50 shekels. I coveted them and took them. And there they are hidden in the earth in the midst of my tent with the silver under it. So Joshua sent messengers. Naku po, hindi lang hindi lang by word of mouth na inamin ni Akan yung kanyang kasalanan na ayun, nandun sa tent ko. Di binaon ko yung mga precious things na na dinesire ko. I coveted them. Nagpapunta po si Joshua to validate kung ano po yung sinabi ni Akan. Pinapunta po niya yung mga tauhan niya doon para tingnan po kung totoo nga po yung sinasabi ni Akan. So Joshua sent messengers and they ran to the tent, and there it was hidden in his tent with a silver under it. And they took them from the midst of the tent, brought them to Joshua and to all the children of Israel, and laid them out before the Lord. Then Joshua and all Israel with him took Akan the son of Zerah, the silver, the garment, the wedge of gold, his sons, his daughters, his oxen, his donkeys, his sheep, his tent, and all that he had, and they brought them to the valley of Achor. And Joshua said, why have you troubled us? The Lord will trouble you this day. So all Israel stoned him with stones, and they burned them with fire after they had stoned them with stones. And they raised over him a great heap of stones, still there to this day. So the Lord turned from the fierceness of his anger. Therefore, the name of that place has been called the Valley of Achor to this day. So, yung ibig sabihin po nung Achor dito ay trouble, Valley of Trouble. Why have you troubled us? So nakita niyo po yung principle dito, mga kapatid. I am a part of a whole. Nung nagkasala po yung isang tao, nagkasala po ang isang tao, si Akan, against the Lord, pero sa harapan ng Panginoon, ang nagkasala ay ang buong nation of Israel. Ang buong nation of Israel ang sumuway sa utos ng Panginoon. Nakita niyo po yun? At nung pinarusahan po si Akan, hindi lang po siya ang na-implicate nung kanyang ginawa. Yung buong pamilya po niya. At doon po sa binasa natin, even nga yung mga alaga niyang hayop, lahat po sila ay binato po. They were stoned to death. Kasalanan ng isa, nag-suffer buong family, buong tribe, buong nation. Nakita niyo po mga kapatid? God deals with us individually, pero tinitingnan din ng Panginoon tayo bilang bahagi ng ating marriage, ng ating family, ng ating church, as part of the church. Kaya po, dapat ma-realize po natin, katulad po ng challenge last Sunday, at ito po ay patuloy na magiging challenge every Sunday, for us to remain faithful in the Lord. Lumakad tayo ng may wisdom. Let us walk carefully, live our lives carefully, because every decision,
Every action na ginagawa natin, maaaring makaapekto po yan. Yung consequence ng ginagawa natin, kung tayo po ay nagtatapat sa Lord at maganda po yung ginagawa natin, we are walking according to the will of the Lord, yung ginagawa natin na yun ay magiging pagpapala. Hindi lang tayo ang mabibless, but mabibless po ang marriage natin, mabibless po ang ating pamilya, ang mga anak natin, mabibless din po ang ating church. Pero kung tayo po ay hindi nagtatapat sa Panginoon and we are not living according to His will, katulad po ni Akan, yung consequence po ay negative. Yung consequence po noon ay maaring curse. At maapektuhan po noon ng ating marriage, ang ating family, ang ating church. So, nakita po natin dito, dahil lang sa isang tao natalo, na trouble, yung buong nation of Israel. Maraming namatay. Imagine nyo po, isang tao lang yung nagkasala, pero nadamay po yung andami-daming tao. So if we want to maintain victory, listen to this, church. If we want to maintain victory, the position of victory, if we want the Lord continue guiding us, if we want to experience the blessing of the Lord, patuloy po tayong magtapat at sumunod sa Panginoon. Wag po tayong lumiko sa kanan o sa kaliwa. Wag po tayong sumuway sa commandment ng Panginoon. Amen? Para po patuloy po nating makita yung pagsama ng presensya ng Diyos sa atin. Yan po ang kwento ng nation of Israel. When they are trusting the Lord, they are winning. When they are trusting the Lord, when they are obeying the Lord, the voice of the Lord, the commandments of the Lord, yung blessing ng Panginoon laging nandun sa kanila. At kapag sila naman ay sumusuway, nagrereklamo, they rebel against the Lord, ano pong nangyayari? Yung discipline ng Panginoon ay bumababa po sa kanila. Nararanasan po nila yung kahirapan. Nilulusob po sila ng mga kaaway. Cycle. Makikita natin yung cycle na yan. Even in the book of Judges. Kapag sila ay tumawag na sa Panginoon, the Lord will deliver them. Yet, mamaya-maya na naman, nakakalimot na naman sila sa Panginoon. They will turn away from the Lord and worship again the Baals, worship again the idols. Balik na naman sila sa immorality. Balik na naman sila sa injustice. Ano gagawin ng Panginoon? Hahayaan na naman ng Lord yung hedge of protection ng Panginoon, yung bakod ng protection ng Panginoon, wala na naman sa kanila. Kaya lulusubin na naman sila ng mga kaaway. Tas doon na naman magre-repent na naman sila, tatawag na naman sila sa Lord, and then the Lord will raise up a judge, a deliverer, a savior. So, mga kapatid, ito po yung nais natin ipakita. Kapatid, when you're doing that sin, when we're doing that sin, hindi lang yan yung tayo. No? Dapat pag tayo po gumagawa ng decision is hingin po natin ang wisdom ng Panginoon. Hingin po natin ang kanyang gabay. Humingi po tayo ng knowledge, ng wisdom sa Panginoon. Let's allow the Holy Spirit to lead us. Dahil kung yung decision po na ginagawa natin ay sarili lang po natin, and we're doing that out of God's will, ay yung consequence po niyan, hindi lang para sa'yo, no? Maaaring yung consequence niyan, hindi lang para sa'yo, kapatid, maapektuhan din niya ng pamilya mo. Apektuhan din niya ng church. Isipin po natin, no? Labas tayo sa Bible, lumabas tayo sa Bible. Think about it. I-examine po natin ang mga sarili natin. What about us? What about you? What about me?
Ano po yung mga naging decisions natin sa mga past months, past weeks, past days? No? Alam nyo po kasi ang ano dito, pwede nating piliin eh. At the end of the day, tayo po ang nagdidesisyon. We can choose yung mga sins na gusto nating i-commit. Pero hindi po natin mapipili ang consequence ng mga ginagawa natin. So, isipin po natin, ano ba yung mga nagawa natin? Kasi possible po yung mga consequence, kung yan po ay kasalanan, ang consequence po niyan po pwedeng makaapekto sa pamilya nyo. Pwede pong makaapekto yan sa ating church. That's why, brothers and sisters, kung yan pong mga ginawa po natin ay kasalanan o mali, mag-repent na po tayo. Ihingi na po natin ang tawad sa Panginoon. At ipag-pray din po natin na, Lord, kung meron maang consequence itong gagawin ko, Lord, sa biyaya mo, Panginoon, have mercy on me. Have mercy on my family. No? Have mercy on our church. Na Panginoon, wag nawang mabigat, wag nawa Panginoon na tulungan mo kami na ma-overcome kung ano man yun. Tulungan mo kami, Panginoon. I can speak for myself. No? Ako po, sa sarili ko po, kung titingnan ko ang buhay ko, may mga nagawa po akong pagkakamali at kasalanan in the past na nakikita ko po na hanggang ngayon, maaring inaani ko pa rin po yung consequence sa mga ginawa ko in the past. Pero I praise the Lord for His grace. I praise the Lord for His grace of restoring me or forgiving me. I praise the Lord for His grace. Na muli po niya akong inangat, muli po niya akong ginamit. At nawa po lahat tayo ganun. Kung meron man tayong mga pagkakamali, may mga wrong decisions tayo in the past at na-experience natin yung consequence, let's continue to ask for God's grace. No? Na i-redeem tayo sa ating mga pagkakamali. At ngayon po, talking about this topic, hingin po natin yung kapatawaran ng Panginoon kung meron man po tayong mga pagkakasala o maling desisyong nagawa sa buhay na nakikita natin ngayon, ayan, nagsasuffer tayo. Nakakaapekto sa ating pamilya, sa ating church, yung mga ginawa natin. And let's ask the Lord's grace to also empower us to live according to His will, to live faithful to the Lord, para po yung future natin ay maging blessed. Ha? Para hindi po yung consequence na negative, kundi blessing ang gusto natin. Amen? Blessing. Tayo ay maging daluyan ng pagpapala sa ating spouse, sa ating mga anak, sa ating community, sa ating church, sa ating nation. Amen. Hallelujah. So more example to follow sa mga susunod pong Sunday and Wednesday. At para lalo po tayong mahamon na tayo po ay magtapat sa Panginoon. Lumakad ng may takot sa Panginoon. Lumakad na tayo po ay humihingi ng wisdom sa Panginoon. Amen. So ngayong gabi po ay sama-sama po nating ipanalangin yung ating pong mga prayer concerns. Hallelujah. Pag-pray po natin yung ating pong Sunday service, yung ating pong adult Sunday school, yung ating pong kids Sunday school, spiritual growth of the church through our discipleship. And then, pag-pray po natin yung ating mga departments, yung ating mga kalalakihan, kababaihan, youth, yung ating pong FCM or Foursquare Children's Ministry, worship leading team, yung ushering team natin, media, and ang ating tech. Pag-pray din po natin yung basketball
fellowship ng ating mga kabataan at kalalakihan. Pag-pray po natin yung mga departments natin, yung mga activities nila, direction ng Lord, yung guidance ng Lord para sa 2025. And then, pag-pray din natin that the Lord will raise new and additional leaders. Pag-pray po natin ng evangelization ng San Juan City, yung 7 pillars of society natin. Pag-pray po natin yung outreach natin sa mga police, yung family development session natin sa mga 4-piece members. So this March, ang ating pong FDS ay sa March 21. That's Friday. So may 2 weeks pa tayo. So ngayon po ay mag-a-announce tayo kung sino pong gusto pong mag-assist para po as facilitators, kitchen crew, magsabi po kayo sa amin, okay? And then yung outreach natin sa mga school, sa mga estudyante, pag-pray po natin yan. Pag-pray nyo po si pastor, yung mga officers natin, elders, deciding body, deacons, deaconesses, and yung mga workers po natin. Pag-pray po natin yung mga kapatiran po natin na may sakit. Si Sister Leia po, Bicomong, he's going through chemotherapy, pero I think this is her last, no? Ito pong week na to. So pag-pray po natin na yung katawan po niya ay maging malusog para po ano man yung mga treatment na ginagawa sa kanya ay mag-cooperate po yung kanyang katawan. Okay? And then kanina po may dinalaw po kami na may sakit si Sister Karen diyan po sa Barangay Little Baguio. Tita po ni Haven, no? Yung isa po nating kabataan. So na-stroke po siya. Tapos paralyzed po yung kalahati ng katawan niya. Tapos nung nag-check up din siya, nakita po may thyroid, may bukol po siya sa thyroid. At tapos nung biopsy po yun, sabi po nung doctor, nasa stage 4 na raw po yung cancer sa thyroid niya. So, meron din po siya ibang bukol sa ibang parte ng kanyang katawan. So, pinag-pray po namin, pinatanggap natin sa Panginoon. Ang pangalan po niya ay Sister Renata. Okay? So pag-pray po natin yung healing ng Panginoon, naniniwala po tayo, no? Kasi tinatanong ko po siya na anong desire mo? No? Anong gagawin mo kapag in-extend ng Lord yung buhay mo? Ayan. So gusto pa raw niya mag-work. And sabi ko nga, nako, pagka nakalipat yung church namin, parang malapit na kayo sa amin, no? Sabi ko, and they are excited. Sabi ko, mag-serve ka sa Panginoon kapag pinagaling ka ni Lord. So, pag-pray po natin si Sister Ren. And then, nanganak na po si Sister May-Ann de Casa of a baby girl. Nasa San Juan Medical Hospital po sila. Okay naman po, normal yung delivery. Successful po yung delivery. Okay na po si Sister May-Ann. Pero sabi po ni Brother Russell, ang baby nila will stay po in the hospital dahil po may infection. So, let's pray for complete healing po sa kanilang baby girl na siya po ay makauwi po sa piling ng family. So, kung may kilala pa rin po kayo na ibang mga kapatiran po na may sakit or dumadaan po ng pagsubok, no? Let's pray for them. Hindi lang po yung physical na sakit, but even po emotional, may mga anxiety po na experience. Pag-pray po natin sila. Okay? So, pag-pray din po natin, bigger church location. So, kanina rin po, hindi lang po kami nag-evangelize at nag-pray sa may sakit. Kanina rin pong hapon ay meron po kaming inocular na isang place. Actually, pangalawang beses ko na pong pinuntahan yung lugar na yon kasi kanina, tiningnan namin, kasama namin yung members ng deciding body, since may kapatiran po tayo na engineer, no? Yung iba rin naman po ay may alam patungkol po sa mga interior, ganyan. So, tiningnan po namin, kasama po namin si Sister Mitch. Si Sister Mitch po, siya rin po yung tumulong sa atin na mahanap po itong ating church. Okay? So, after 2 years, tapos na po tayo sa contract natin. We are no longer bound sa contract natin dito sa ating church. Buti po ay napakiusapan po natin yung owner na habang tayo po ay naghahanap
ng new location ay magsistay pa rin po tayo dito pero hindi na po tayo nakakontrata. So month to month na po yung rent lang natin dito. So pinuntahan po namin to check kung visualize kung paano po gagawing church yung place. Yung location po ay nandun lang sa likod ng Jollibee, sa baba ng Jollibee Guevara, P. Guevara. So kung alam niyo po yung Justice Hall ng San Juan or yung one-stop shop na new government center na itinatayo po, kahilera po ng gasoline station, ng Jollibee tsaka ng McDo sa P. Guevara along Pinaglabanan. Okay? Doon lang po. O kaya kung alam niyo po yung street na Ocampo, yun po, nandun mismo. Number 2, Ocampo Street. Nandun po yung tinignan naming building. So, nasa 200 square meters po siya, second floor. Tapos, ipag-pray po natin ngayon si Sister Mitch. Kasi, makikipag-negotiate siya doon sa may-ari. Ang pangalan po ng may-ari ay Richmond. Member po siya ng CCF. So kapatiran din po natin sa Panginoon sa ibang local church, no? Sa ibang church. Na nawa yung amount na ipopropose natin, na kaya lang ng church natin, pagbigyan tayo. Okay? At kung yun man ay loobin ng Panginoon, it's a sign. It's a sign na ibibigay sa atin ng Lord yung place na yon. No? Na maging gracious po si Brother Richmond doon sa negotiation na gagawin po ni Sister Mitch. At ipag-pray din natin si Sister Mitch, bigyan ng wisdom ng Lord kung paano niya kakausapin yung may-ari. No? Excited na kami. No? Tiningnan po namin kanina kung paano yung lugar. At after nung kung tayo ma-approve, magkakaroon kami ng mga series of meetings and plannings. I-involve natin yung mga technical team natin para planuhin kung paano magiging i-renovate yung place. Kung paano tayo tinulungan ng Lord miraculously para mabayaran yung down payment natin sa ating church. That's the same God, no, na alam nating tutulungan po tayo ngayon sa pag-move out natin. Kung ito na yung perfect time na ibinibigay ng Lord sa atin, then ito na po. No, hindi naman tayo nagmamadali. Sabi ko nga, hindi tayo nagmamadali. Nakita na natin yung vision na palilipatin tayo ng Panginoon. Pero sometimes it may take time at gusto ng Lord na mag-persevere tayo sa ating prayer, sa ating faith. And we've been praying for it. No? Even last year, talagang pinagpipray natin. At nandito na po tayo, nasa March na po tayo at patuloy pa rin nire-reveal ng Lord yung plans niya. Ipag-pray po natin yung tao na nag-pledge po to help us sa pagbayad po doon sa sa down payment or advance. Sabi ko nga po, nawa dagdagan niya. Dagdagan pa niya para doon sa renovation. At ang Lord ay gumamit pa ng maraming tao, ng maraming means, no? Para i-provide yung lahat ng needs natin. Kasi syempre, dahil lumaki yung lugar natin, magdadagdag tayo ng mga upuan, magdadagdag tayo ng aircon, ng mga gamit, no? Syempre, may space na para sa may room na yung bata. So, nakaka-excite po. Hindi ko naiisip yung parang dami at saka yung gastos na nagagamitin natin doon dahil sa pinaranas sa atin ng Panginoon yung miracle niya nung nahanap natin tong lugar na to at paano tayo nagsimula sa lugar na ito at eto nandito tayo, lahat ng needs natin meron tayo. I trust the Lord and He is stretching our faith. He is stretching our faith na kung tayo ay napagkatiwalaan ng Panginoon sa maliit na space na to. At kung ito na talaga yung time ng Lord para ibigay sa atin itong bagong place na ito. Isang malaki, nakaka-excite po talaga. May room yung mga bata, may office, tapos may main sanctuary po tayo. Grabe, napaka-secured nung lugar, napakatahimik, residential po. Hindi tayo maubusan ng tao na evangelize doon.
tapos malapit tayo sa police, malapit tayo sa city hall. Talagang very strategic po yung place na yun. Nakita, nung nagmi-meeting po kami ng deciding body, nakita po namin napaka-strategic po nung place natin. Kaya if this is the right time, ibibigay po sa atin ng Lord. At kung ito na rin po ang kalooban ng Diyos, hindi po magpe-fail ang Panginoon to provide for all our needs. Kaya claim lang po natin at magtiwala po tayo sa Panginoon. So, yun, ipasok na lang po natin doon yung item natin dati na the Lord will provide our needs financially, materially, and even workers. No? Workers. So, yan po, ma-excite na po tayo kasi pag yun, nagsimula yung renovation, tulong-tulong na naman po tayo doon. And then, ayan po, dahil nga may mga taong ginagamit ang Lord para i-bless po ang church. No? Una, kayo po, dahil kayo po yung nagbibigay ng tithes and offerings. No? Tas, meron din po ginagamit ang Panginoon outside sa church natin para mag-donate every time na may mga projects tayo or gawain tayo, that the Lord will bless them. No? Example, yung mga tumulong po sa atin, mga nag-donate during our anniversary. Kung alam nyo pa po yung mga companies na yon, continue to pray for them. Bless them. No? Para kapag nilapitan uli natin sila, no, magbibigay ho uli sila. No? At yung mga tao po sa abroad, no, patuloy silang i-bless ng Panginoon. At kayo po, i-bless kayo ng Panginoon because you are being faithful sa pagbibigay nyo sa Panginoon. So yan po yung mga prayer concerns natin ngayon. And as we pray, alam po natin na ang Diyos po ay nakikinig at magpapala sa atin. The Lord bless us.
is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Believing the Lord is mighty. Hallelujah. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Is the name above all names. Is the name above all names. He is worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. Is the name above all names. Is the name above all names. He's worthy. He is worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. Trusting Him, hallelujah. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God, our God. How great is our God, our God. How great is our God. We thank you, Lord, for your goodness. We thank you, Lord, for your grace. Hallelujah. Only by your grace, Lord, only by your grace we will be able to live faithfully, Lord, to live according to your will. Fill us always with your Spirit, O God, and allow us, Lord, to live and walk according to your word. We give you all the glory and praise, O God, for everything that you have accomplished tonight. In Jesus' name, amen and amen. Good evening po, brothers and sisters. Magkita-kita po tayo sa darating na Sunday.